Kai Express, may malaking pagkakataon na makuha ang dalawang panalo sa susunod na window, pero kailangan nating linawin, hindi automatic, na kapag tinalo ang Jordan at Iran ay diretso na agad sa Olympics. Ang dalawang laban na ito ay bahagi ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers at ang World Cup mismo ang isa sa pinakamahalagang pathways patungong Los Angeles 2028 Olympics. Kaya kung Olympic dream ang pinag-uusapan, dito talaga nagsisimula ang seryosong laban. At dumating ang pinakamalaking reinforcement na pwedeng hingin ni Coach Team Code, si Kai Sotto. Matapos ang halos 2 taong pagkawala sa Gilas, bumalik ang 7-3 center at diretsong sumama sa ensayo. Si Coach Team mismo ang nagsabing game changer si Kai at hindi mahirap makita kung bakit. Sa huling 4 niyang laro sa FIBA Asia Cup Qualifiers, nag-average si Kai ng 15.5 points, 12.5 rebounds at 3.8 assists. At ang laban ng Gilas, August 28 versus Jordan at August 30 versus Iran, parehong sa Mall of Asia Arena. Dalawang laban na halos kailangang makuha ng Gilas dahil dala nila ang 2-4 record, papasok sa second round habang parehong 5-1 ang Iran at Jordan. Pero may magandang senyales sa tune-up game kontra KBL Club, Movis Phoebus, nanalo sa Gilas 81-76 at nakapaglaro na rin si Kai sa sistema ni Coach Team. Hindi pa perfecto, aminado mismo si Coach na marami pang kailangang ayusin, but this is exactly why Kai's return matters. Hindi kailangan ni Kai na buhatin mag-isa ang Gilas, pero kung may isang player na kayang baguhin ang ceiling ng team sa dalawang must-win games na ito, siya na yun. At kung seryoso ang Pilipinas sa Los Angeles 2028 Olympics, kailangang magsimula ang pag-akyat ngayon. So malinaw ang sitwasyon ng Gilas, hindi na ito panahon para okay lang, babawi lang tayo next window. Ang Pilipinas ay pumasok sa second round ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers na may 2-4 carry-offer record pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo sa Australia at New Zealand. Sa Group E, nasa unahan ang Australia with 6-0, kasama ang Iran at Jordan na parehong 5-1, habang nasa 4-2 ang New Zealand. Kaya tama ang paulit-ulit na sinasabi ni Coach Team, halos wala ng margin for error ang Gilas. At dito pumapasok ang malaking dahilan kung bakit mas optimistic tayo ngayon kumpara sa previous window. Bumalik na si Kai. Hindi lang ito simpleng pagbabalik ng isang matangkad na center. Ang bumalik ay isang player na napatunayan ng kayang maging focal point ng national team sa international basketball. So balikan natin ang November 2024 nang talunin ng Pilipinas ang New Zealand with 93-89 para sa unang Gilas victory kontra Tall Blacks sa isang major FIBA competition. Napakawala si Kai ng 19 points, 10 rebounds and 7 assists. Hindi lamang scoring at rebounding ang kanyang ginawa. Nakita natin ang kanyang passing mula sa high post, ang gravity niya sa paint, ang screens at ang epekto ng kanyang haba sa depensa. Kaya sinabi mismo ni Coach Team tungkol kay Kai, he is a game changer for us at malaking salita yan mula sa coach na alam kung gaano kaliit ang allowance para magkamali ng Gilas sa dalawang sunod-sunod na laro. Ang magandang balita pa, hindi lang sa practice nakita si Kai, nakasabak na siya sa tune-up game laban Movis Phoebus at nanalo ang Gilas with 81-76. Importante yon dahil halos 2 taon ring hindi nakapaglaro si Kai sa national team system. Kailangan niyang muling makabisado ang timing sa triangle concepts ni Coach Team, ang spacing kasama ng guards at ang chemistry ng ibang big men. Pero huwag din nating i-overhype ang tune-up result. Sinabi mismo ni Coach na hindi maganda ang laro ng Gilas at ipinakita ng exhibition kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang ihabol bago maging fully ready. At yon ang tamang perspective. May dahilan para maniwala sa 2 panalo, pero hindi dahil andyan si Kai kaya automatic na. Ang Jordan at Iran ay parehong 5-1 teams. Hindi sila pupunta sa Manila para lang maging background ng Gilas comeback story. Ang Iran historically ay disciplined, physical at mahusay gumamit ng size. Ang Jordan naman ay may sariling physical frontcourt at may confidence dahil sa kanilang magandang qualifier record. Pero ngayon, hindi na pwedeng basta atakihin ng 2 kalaban ang loob nang walang iniisip. Kapag nasa court si Kai, ang kanyang 7-3 frame ay nagbibigay kay Coach Team ng defensive anchor. Mas madaling i-contest ang drives, mas mahirap umatake sa offensive glass nang walang body na nakaharang. And offensively, pwedeng gamitin si Kai sa pick and roll, pick and pop, post-up, lob actions.
high-low sets at bilang passer mula sa elbow. Mas importante pa, binabago niya ang trabaho ng lahat ng kanyang kasama. Kapag kailangang mag-collapse ng defense kay Kai, nagkakaroon ng mas maraming open looks ang shooters, kaya may rim protector na nakaabang sa likod. Pwedeng maging mas aggressive ang perimeter defenders, at kapag nakakuha siya ng defensive rebound, mas mabilis makakatakbo sina Dwight Ramos, Scottie Thompson, Sergio Perez, Kevin Kembao at iba pang wings. Kaya ang tunay na ibig sabihin na bubuhati ni Kai Anguilas ay hindi naman kailangan niyang gumawa ng 30 points bawat gabi. Ang kailangan niya ay gawing mas madali ang basketball para sa buong Pilipinas. At yun mismo ang klase ng impact na maaring magbukas ng pinto para sa dalawang panalo. So ngayon, bakit natin ikinukonekta ang dalawang panalong ito sa Olympic dream? Dito kailangan nating maging eksakto. Hindi Olympic qualifiers ang August 28 laban sa Jordan at August 30 laban sa Iran. World Cup qualifiers ang mga ito. Pero ayon mismo sa official FIBA competition system, ang 2027 FIBA Basketball World Cup ang pangunahing qualification pathway patungong Los Angeles 2028 Olympic Basketball Tournament. 7 teams ang direktang makakuha ng Olympic qualification mula sa 2027 World Cup, habang ang iba pang pwesto ay mapupunan sa pamamagitan ng Olympic qualifying tournaments. So ibig sabihin, kung gusto mong makarating sa pinakamagandang posisyon patungong Olympics, napakahalaga munang makarating sa World Cup. At bago makapunta sa World Cup, kailangan munang makaligtas sa qualifiers na ito. Kaya malaking bagay talaga ang Jordan-Iran window. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa alinlangang bahagi ng Group E, kaya hindi sapat na sabihin, kaya naman natin kahit isa lang. Every win affects the standings, every loss nararamdaman sa qualification picture, at ang 2-4 start ay naglagay sa gilas sa posisyong kailangan nilang bumawi ng mabilis. Kaya imagine kung makuha ng gilas ang Jordan sa August 28, biglang magkakaroon ng momentum, tataas ang confidence ng mga players, sa kanila haharapin ng Iran, makalipas lamang ng 2 araw, again inside Mawa Arena, again with Pinoy crowd behind him. At kung makakuha sila ng 2-0 homestand, hindi pa tapos ang trabaho, hindi pa World Cup ticket yon, hindi pa Olympic ticket yon, pero buhay na buhay ulit ang campaign. At sa ganitong sitwasyon, napakalaki ng halaga ni Kai dahil may mga player na scorer lang, may rebounder lang, may rim protector lang, but Kai potentially affects all 3 areas. May ebidensya na rin tayo sa FIBA numbers niya. Sa 4 na games sa 2025 Asian Cup qualifiers, nag-average siya ng 15.5 points at 12.5 rebounds, at sa 2024 Olympic qualifying tournament, sa Latvia naman umiscore siya ng 11 points per game. At tandaan natin kung ano ang nangyari sa Latvia. Natalo ng kilas ang Latvia sa kanilang sariling court noong 2024 Olympic qualifying tournament. Hindi man nakarating ang Pilipinas sa Paris Olympics, pinatunayan ng team ni Coach Tim na kaya nilang lumaban sa European level competition kapag kompleto ang chemistry at execution.